Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday. So, 7-7 tayo. Lucky day. So, market natin. So, July 7, 2026. At kailan daw G yung index natin. Nag-up naman tayo 0.37%. And meron tayong malaking net foreign buy 700 ilan ba daw? 769.15 million na net foreign buy. Pero parang lahat to galing kay ICT. So meron kasi siyang 778 million na net foreign buy. So ang laki ng mga pumapasok dito kay ICT natin. So maganda yung pasok ng foreigner sa kanya. Yung ibang blue chips natin wala pa. So kaya karamihan ng mga gumalaw maliban kay ICT is yung mga small caps na stocks naman natin. Ayan. So uh, wala ba tayong negative news sa Pilipinas? Wala naman, no? So, yun pa rin naman. Yung pinaka-good news pa rin naman yung pababa na oil prices po natin. Okay? So, sa global market, okay yung galawan kagabi ng US. So, magandang galaw pero yung futures na pinapakita nila medyo hindi maganda ngayon yung futures ng US market. So, European stocks medyo nagda-drop. Tapos, yung majority ng Asian markets nag-pullback din po yung kanilang galawan ulit. Ayan. So siguro dahil kahapon is medyo malakas po yung yung galawan po nila. Okay, sa cryptocurrencies, steady lang si Bitcoin dito sa bandang 63K pero yung iba medyo pababa pa rin yung chart na pinapakita naman nila. Okay? So hopefully mas maganda ulit yung bukas ulit na trading natin sa crypto market naman. Okay? So dito sa Philippines, yun nga yung mga below 1 peso naglawan daw. So CHP yung muntik nang mag-principals office sa Galawan kasi nag-up siya ng 28.17%. So maganda po yung galaw ni CHP natin. Meron siyang 429K net foreign sell. Tapos si dito, pumitik din siya ng 9.46%. Malakas yung pitik ni, ni dito natin. So, maganda yung galaw pero 2.45 million na net foreign sell. Tapos si FCG, yung mga hindi natin napapansin, no? Nag-up siya ng 9.43%. So mukhang buhay na yung mga small caps natin. 579K net foreign sell. Tapos si Atlas Mining nag-bounce ng 6 nahuli yata to nag-bounce ng 6.52%. Meron siyang 2.64 million net foreign buy. Tapos si MRC pumitik din ng 5.26% and then meron siya 1 million net foreign sell. Tapos si ICT, ito ulit yung bumuhat ng index natin. Kasi puro laglag yata yung ibang blue chips. Nag-up siya ng 3.97%. And then 778 million net foreign buy. So malakas po yung net buy nitong si ICT natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung review is for education purposes lang po to. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. So due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual. Ayan, puro late na yung upload ko. No? Dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat po sa mga viewers natin. Mahina pa rin yung views natin. Company reviews, check mo na lang. Profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and then basic learnings po dito sa PSE market naman. Okay? At then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga crypto related vlogs natin. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader para update kayo sa mga posts or dito sa Facebook page na Palabi Traders. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market. So medyo hindi ulit updated yan, pero update natin for the coming few days. Tapos ayan, meron ng result, yung summary ng markets natin. So ang tinamaan, maraming tinamaan ngayon eh. So actually ang mataas lang yung services 2 kasi pullback yung index 2.76%. Pero no umaga malakas yung sipa ng market. Ayan, nag-drop si property 1%, si holding firms negative 1.28%.
Okay? So, mining, nag-drop din siya, negative 0.42. So, ito lang, maganda, pero maganda kay ICT. Kasi meron po siya net foreign buy na laki niya, no? Laki na po ang pasok kay ICT. 770 million na net foreign buy. So, tataas pa kaya si ICT? Parang pakiramdam ko tataas pa yung price niya. Okay? Foreign funds sold, CBC, Metrobank, PNB, ACN, AP, Meralco, Manila Water, CMPF, DNL, FCG, ABG, AC, yung mga binenta. AAB, AGI, dami no. Ali, Aritz, Meg, Dito, Globetel, Converge, Cebu, Bloom, Plus Web, Pure Gold, APX, Nickel, OGP, at saka si PX naman natin. Okay? So, foreign funds bought, AUB, BDO, BPI, DHI, MFC, FGen, Emperador, GSM, ICHP, IMI, Ionics, Costco, Emirates, ICT, Wilcon, at saka si AT. Okay? ACN announced that its own wholly owned subsidiary Unlimited Renewables will sell up to 49% o magsisale siya in Dios Renewables India Project Private Limited. Bakit kaya? Okay, so magda-divest siya. Union Bank will waive InstaPay person-to-person. FGen has secured exclusive rights to develop and operate 120 megawatt pump storage hydropower project in Nueva Ecija. Tapos inflation natin, ang taas, no? 6.4%. Grabe inflation sa Pilipinas. Tapos yung ano natin, yung MP2, 7% lang. So kumita lang siya ng 0.6%. Kung hindi ka naglagay, lugi yung pera mo ng hindi ka nag-invest 6.4%. Ayan. So bumababa yung purchasing power natin. Okay? So yung o kaya yung sweldo natin bumaba ng 6.4% yung halaga. Okay? So AC dividends increase to 5 peso. Allocation of 5 billion for additional purchase of Ayala Land common shares. Okay? Okay, ACN. MRC. Ayan. Ito ba yung catalyst? Expands kahapon to Internet service offering. Ano nangyari kay now? MRC back Bitstar Telecom has started serving enterprise clients in NCR since launch last April 15. So Dow Jones, grabe yung yung US market. Ang laki. Ang yayaman ng mga trade dito kasi yung taas ng index. Tech giants boosted the stock market on Monday. Crude oil, ayan. So 68. Nung kalakasan ng giyera, umabot tayo ng $100 per barrel, di ba? So ngayon halos kalahati na 68.6. So sana ito yung mag-drive ng galawan sa Philippine markets natin. Okay? So nung umaga maganda yung galaw So nung hapon medyo nag-Dow G yung market natin. Enrique Rason increases majority stake in Apex Mining. Yan. So nag-invest si Enrique Rason sa company niya. Okay? So yun po yung mga balita lang na nakita natin. Konti lang, no? So patalastas po ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So punta tayo dito sa galawan sa index. Parang nag-double tap yung yung pagka-Dow G ng mga kandila natin. Pero gap up pa rin naman siya. Ayan, nag-gap up. So maganda nga yung sipa niya, no? So dalawang beses niya close yung gap area natin. Nagre-resist siya dito sa 6,300 level. Pero anyway, tingnan natin, mali mo, ma-attract sila doon sa pagpasok ng mga investors sa ICT. Kasi binobomba ng foreigners si ICT natin. Okay? So maganda yung RSI pa rin above 50 range 5.9 o 6K papunta 6.3. 6247.11 yung closing. Up siya ng 0.37% and then 769K net 769 million net foreign buy. Pero galing po lahat kay ICT. Okay. So, sige, kahit pa konti-konti, may mga umakyat tayo na stocks yan. So, hopefully, magbalikan yung mga foreigners. 1 billion na yung net foreign buy kasi kaso kasi isang stock lang yung binobomba ng mga foreigners natin, no?
Okay, so punta tayo sa mga winners. Sa blue chip pala, mga big caps, ayan, ICT, Converge, nag-drop siya, 2%. Ayala, na-pullback na 2%. DMC, ang lalim na ni DMC, no? 7 pesos na lang yung ano niya, oh, yung pinaka-price action niya. Okay? So, mga winners, CHP, ayan, binomba, panalo, no? 28%. Si Dito, panalo din, ayan, nabuhay. 9.46 percent. Tapos si FCG, ayan, binobomba na. Ayan, hanap tayo ng mga penny stocks na 9.43%. Ito, medyo kulang yung volume ng iba. Atlas Mining, ayan, nabuhay na 6.52%. Tapos si BHI, oh, ito, penny stock din to. 5.56%. MRC, di ba, mga penny stocks. So, 5.26%. So, sila yung flavor ngayon. And then, si ICT is, yan o, ganda ng galaw niya. 3.97%. Okay? So, yung iba marami pang gumalaw. Sa losers, si ABS-CBN, ayan, binawian na po. Laki, oh. So, congrats na lang kung nakalabas ka. Nag-resist na, no? Hindi na umabot sa ano, previous resistance. Yan, ang galaw niyan. 14.5% drop. Tapos si ACE-N, 4.36. Binawi din yung kahapon na galaw niya. JT Cap, minus 3.86. Nickel, minus 3.47. SCC, ito medyo malalim na si ano SCC natin. So, negative 3.31%. Lalim na niya, oh. Nagdo-double bottom na dito sa ano, last time. Okay, so wala pa rin kasi yung ano, 'di ba? Wala pa date yung bidding natin sa kanya eh. Yung mga energy sa mining niya, 'di ba? Sa coal mining. Nabibitin, ayan. Okay, so yun lang po yung mga balita dito sa market. Visit tayo dito sa Galawan, sa global markets natin. So, S&P futures, mukhang mapula, negative 0.23. Tapos si Dow futures plus 0.17. And then si Nasdaq futures, negative 1.1. Okay? Kanina lahat mapula eh. So, kahapon okay siya. Europe stocks mix. Mas marami po yung mapula for today's trading natin. Tapos sa majority sa Asian stocks. Ayan. Laglagan din po yung kanilang mga galawan naman dito. May na, no? Okay? So, tapos sa cryptocurrency, ayan, bumabawi, no? Kahapon namumula na eh. So, ayan, nagkapulit ng 3% pala si, si Bitcoin, 63K. So, 1.7K yung Ethereum. Tapos si BNB, 577. XRP, 1.13. Balik ulit si Sol sa 81. So, 3% up. Mukhang babalik na rin yung crypto, no? Kasi yung oil medyo okay na. Ayan, parang related din yung drop niya dati dito sa mga oil natin, di ba? Kaya siya patuloy na nagda-drop last time. Okay, so yan po yung mga galawan. Balik tayo dito and quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si CHP. Grabe yung lakas ng ng sipa nito. Anong oras ba pumitik to? Parang umaga hindi ko nakikita tong si HP dito sa galaw natin. Meron na rin pala. So, ayun o, alas 10. Nag-start na siyang gumalaw and then pinitik na yung price action natin. So, gagawin na lang natin resistance. Yung previous peak niya dito. So, February, yung mga naipitski do February, makakalaya na dito kay CHP. May temporary support tayo dito sa MA 100. Ayan. Pero baka malakas yung baba ko na lang 0.84 kasi malakas yung niya eh. Malakas po yung volatility nitong CHP natin. Okay? So, ganyan na lang muna yung drawing, yung RSI, wala yan. Kasi one day, nag-up siya ng 28.17%. Catalyst-wise, wala tayong nabasa. So, nag-close siya 0.91, nag-bottom na rin siya, no? Ang tagal ng niya, oh, downtrend, no? Diba? Since July 2025, oh, isang araw lang.
halos makabalik na siya, di ba? Isang taon yung kinover nitong si CHP natin. Okay? Next, si dito, mga ka-Ditonatics, ayan, nag-bounce na rin siya sa wakas. Doon sa, natulog siya sa support level. So, buti naman, hindi siya bumalik sa 0.5, no? Pinakamababa natin. So, dito muna tayo sa retest sa 0.9. Kung kakayanin natin, and then support natin is dito lang sa MA 100. Ayan. So, gumanda tuloy yung RSI niya. Biglang nag-uptrend yung direction niya. Pero last time, nagko-console lang siya dito sa bandang baba. Okay? So, maganda po yung galaw nitong si dito. Catalyst, wala din. So, mga penny stocks lang yung pinaggalaw. Yung mga below 1 peso, 0.81 yung closing. Tapos 9.46% up and then 2.54 million net foreign sell. Okay, next. So pa sa mga naging Subaru natin, si Figaro Coffee, ang tagal din ng downtrend natin, no? February pa. Okay, so bumalik, pinitik kanina pero kalahati, hindi niya na-sustain. So tingnan natin kung babalikan niya bukas. Hopefully, yung support natin dito sa 0.569, 569, ma-sustain niya bukas para ma-retest ulit itong malaking Dow G natin. So 0.6470 yung pinaka-resistance area. Yan na lang kasi malakas yung pitikan ngayon eh. Ayan. Okay? So high risk, high reward. So nag-close siya 0.58, 9.43% up and then 579K net foreign sell. Next, Atlas, Consolidated Mining. So based sa galawan natin, ito yata yung nahuli na hindi nag-bounce kahapon, di ba, sa mga mining stocks. Ayan. So hopefully, babalik tayo dito sa malaking range. May gap siya dito, baka i-fill niya to. Itong area natin na to. Ayan. Ayan, finil na niya tong malaking drop na to eh. Okay, hopefully, pabalik na si AT. Si APX, diba, doon nag-invest si Enrique Rason. So, nag-close siya ng 8 pesos, up siya ng 6.52%. And then, meron siya 2.64 million net foreign buy. Okay? So, yung gold, silipin nga natin yung gold prices. Okay. So, sumampa ng konti sa MA20. Okay, next. Another below 1 peso. MRC, so nag-bounce din ng, nag-breakout pala, no? Ng 5.26%. Okay, so sino pa ba yung mga below 1 peso, sina PHA, no? Hindi pa natin nakikitang gumalaw, sina, ano ba price niya, Chelsea, PHR, di ba? Yung mga baba last time. So, nag-close siya 5.26%, 0.8. Okay? So, pitikan ng mga small caps. And then, si ICT, at nag-iisang bumubuhat sa index natin. And diretso pa rin, talagang pinupush. Pinupush yung price action niya. So, mahirap mag-iba kasi nag-invest yung foreigners. So, 778 million net foreign buy. Okay? So, nag-close siya 9.30. Mahal, no? Halos 1,000 ang per share. At up siya ng 3.97%. Okay? So, very good. Yung ating RSI is very bullish. Tagal ng bullish na ito, no? Ilang taon na. Magdadalawang taon ng bullish si ICT. So, dati dito sa breakout sa MA 100, ilang percent na yung inakyat niya. So, katil lang natin. 100% na siya, oh. Diba? Doble na yung pera mo dito sa ICT. Okay po. So, yun yung mga reviews natin for today. So, okay. So, at least may bumubuhat si ICT dito sa index. Kailan? Dow G na naman yung yung kandila natin. So, hindi pa rin natin makita bumalik yung mga foreigners dito sa market natin. Okay? So, yun lang muna. Bago time close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabok Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang po. Tapos sa Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon, yung mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.